espiritual. At sa gabing ito mga kapatid ay tayo dumako na sa ating maikling pag-aaral o hamon mga kapatid sa buhay ng bawat isa. Kung naalala niyo mga kapatid yung ating pinag-aralan nung nakaraan, yung 14 generations mga kapatid. Ito ay ginamit yung bilang na 7. Kung naalala niyo pa. I think 3 weeks ago mga kapatid. Yung from Abraham to David, David hanggang sa pagdadalang bihag, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Lahat yan mga kapatid is number 7, 7 times 2. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin mga kapatid. Gusto ko lang ipakita dito na yung number 7 sa buhay ng isang Kristiyano, it represents divine perfection mga kapatid. It represents completeness, yung kaganapan, yung kabuuan ng isang bagay. Katulad ng paglalang ng sanglibutan, sinabi ko nga natapos sa loob ng araw o 7 araw. Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo sa Revelation, ito'y pinapakita rin sa pamamagitan ng 7 sungay at ng 7 mata na siyang Espiritu ng Diyos, sabi doon sa Revelation 5:6. At ito'y isinugo sa buong sanglibutan. And that is the power of God mga kapatid. Yung victory, yung kabuuan ng pagtatagumpay ng bayang Israel before. Di ba? Ginamit din mga kapatid yung number 7. Yung number 7, ito'y hindi nagkataon mga kapatid. Hindi aksidente. Talagang nakaplano ang lahat ng mga bagay na yan mga kapatid. Na kung saan yung kanilang pagtatagumpay, ipinakita ng ating Panginoon na kailangan ikutin nila mga kapatid. Yung bayang Jericho sa loob ng 7 araw. Yung mga nasa unahan, yung mga 7 saserdote, at bawat isa mga kapatid mayroong dalang 7 pakakak din mga kapatid. Bawat isa mayroong dalang pakakak. So 7 na, kundi mga kapatid, horns ang ginamit doon. At pagkatapos ng 7 days, iikutin nila ulit ng makapitong ulit yung bayang Jericho. At doon mga kapatid, patutunugin nila yung kanilang pakakak, tanda ng kanilang pagtatagumpay. So ibig sabihin, ang pagtatagumpay ng isang Kristiyano, kailangan makita din natin mga kapatid, yung talagang lubusan natin na sumunod sa lahat ng plano, yung kagustuhan ng ating Panginoong Kristo sa buhay ng bawat isa. At isa pa mga kapatid, yung pagdating ng ating Panginoong Kristo, di ba? 490 years, sabi ng mga kapatid, 70 times 7. So, ibig sabihin, yung pagdating ng ating Panginoon, ito yung panahon ng pagtatagumpay. Wala ng kasalanan, yung katwiran, mga kapatid, maghahari na sa buhay ng bawat isa. Pero hindi yan yung gusto kong pag-usapan natin, mga kapatid. Ang gusto kong pag-usapan natin dito, mga kapatid, na ibinigay ng ating Panginoon na mensahe ngayong gabi, makikita natin dito sa Kawikaan chapter 24, verse 16. Basahin ko mga kapatid yung ating pagbabatayan. Ang sabi rito sa English, "For a just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief." Sa Tagalog mga kapatid, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasamaan. Tayong lahat ay muna yung manalangin mga kapatid. Kahilingong panalangin kay Brother Bert. Amen. Tayo dumalangin mga kapatid. Maraming Diyos na maibigin at makapangyarihan sa lahat. Ama, kami po ay lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya sa pagkakataong ito. Amin pong ninudulog yung amin pong pag-aaral, pakikinig ng iyong salita. Kami po ay sumasampalataya na mayroong natatagong biyaya sa salitang ito at ibig po namin itong makamit, maalaman at maunawaan upang ito ang amin pong pagbabatayan ng amin pong pagtatagumpay. Taming dalangin, Panginoon, ang iyong alipin na magpapahayag. Dalangin po namin na bigyan mo siya ng katalinuhan, kapangyarihan ng iyong mga salita na kanyang mabibigkas at kaming mga makikinig, Panginoon, ay mapagpalang espiritual at maging gabay po namin sa amin pong paglalakbay sa sanlibutan na ito. Kaya samantalang kami po ay nakikinig, ay ang iyong banal na espiritu ang siyang mga siwa sa amin pong kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus na yung Panginoon, pa amin hiling.
Amen. Amen. Yung pamagat mga kapatid ng ating pag-aaralan sa gabi ito, ang sabi rito, seven falls, seven risings, the strength of the righteous. Pitong pagkadapa, pitong pagbangon, ang kalakasan ng mga matuwid, ang kalakasan ng mga Kristiyano, mga kapatid. Yung 7 times na sinasabi dito mga kapatid, it represents repeated. It represents continuous, mga kapatid. It represents many failures sa buhay natin. So, ibig sabihin, pag tayo ay naging isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, tumanggap sa ating Panginoon, asahan natin, hindi na bago sa ating pangunawa na mayroon tayong mga pagdaraan ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sabi ni John mga kapatid, 16:33, sa sanglibutang ito mayroon kayong mga kapigatian, mayroon tayong mga kapagsubukan, pero lakasan ninyo ang iyong loob sapagkat dinaig ko ang sanglibutan. So ibig sabihin mga kapatid, ito normal sa buhay ng isang Kristiyano na mayroon tayong mga sarit-saring pagsubok sa buhay ng bawat isa. Mayroon tayong mga ah, problema, meron tayong mga dinadalang alalahanin mga kapatid. Yung pagkadapa dito mga kapatid, ito hindi paggawa ng kasalanan, kundi ito yung mga ginagawa nating mga, kuminsan nagkakamali tayo, kuminsan nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, kuminsan bumabagsak tayo, hindi natin nakakamit yung ating kagustuhan mga kapatid, yung gusto nating mangyari, hindi nangyayari mga kapatid. At yun yung mga bagay na dinaranas natin. Yung gusto ng ating kaisipan, hindi yun ang nangyayari. Ito yung mga bagay na pinagdaraanan ng mga Kristiyano. At dumadaan tayo mga kapatid sa lahat ng mga bagay na yan. Ang buhay ng isang Kristiyano, tandaan natin lagi mga kapatid, hindi ito mahihiga sa higaan na talagang nandun tayo na nagpapahinga, nandun tayo sa comfort zone natin. Hindi ganun mga kapatid. Kundi ang buhay ng isang Kristiyano, daraan tayo sa mga sarit-saring pagsubok sa buhay. Ito itinadhana mga kapatid sa bawat isa para yung isang tunay na Kristiyano maging isang ganap at maging isang tunay at talagang walang bagay na makikita natin na kakulangan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi rito mga kapatid, yung seven falls na tinutukoy dito, ito yung hindi para tayo ay pahirapan. Ito'y bahagi ng training ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kuminsan inaalaw ito ng ating Panginoon mga kapatid upang sa ganun mag-grow tayo spiritually. Mag-grow tayo in humility mga kapatid. Mag-grow tayo in faith sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ito mga kapatid yung pagkadapa natin ng 7 ulit mga kapatid. Ang ipinapakita nito mga kapatid, talagang nag-undergo tayo. Pumupunta tayo o pumapasok tayo sa isang bagay mga kapatid para sa ganun maging isang tunay tayo, maging matibay tayo na isang Kristiyano. Katulad ng sinabi ni Santiago mga kapatid, chapter 1, verses 2 and 3, kung mababasa nyo doon. Ariin yung kagalakan mga kapatid, sabi niya, kung kayo ay nangahulog sa mga sarit-saring tukso, sapagkat pagkasubok sa inyong pananampalataya, ito'y gumagawa ng pagtitiis. At ang pagtitiis, sabi doon mga kapatid, gumagawa ng sakdal na gawa upang kayo'y maging ganap at maging banal at sakdal ng walang anumang kakulangan. Ito yung purpose mga kapatid ng mga pagsubok sa buhay natin. Yung seven falls na ito mga kapatid, katulad sinabi ko kanina, hindi lamang 7 ulit na tayo nadarapa. Araw-araw mga kapatid, mayroon tayong mga iniisip sa buhay. Mayroon tayong inaalaala sa buhay mga kapatid. Pero ito'y bahagi ng training ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa upang tayo maging ganap na isang Kristiyano. Lahat ng mga bagay mga kapatid hindi naman nakukuha sa isang araw. Kaya ang makaganda nito mga kapatid, nagtitiis tayo. Kung gusto mong maging isang ganap na guro, 4 years mga kapatid, ang pagdaraanan mo. Mayroon pang exam pagkatapos, kung hindi ka papasa, ay hindi tayo magiging ganap na guro. Kung gusto mong maging ganap na inhinyero, 4 years din yata mga kapatid. Doktor, 10 years yata mga kapatid, napakahirap. Pero mayroon tayo, during the process mga kapatid, na pinagdaraanan natin, tinutulungan tayo ng ating Panginoon para tayo tumibay, para tayo lalong lumakas mga kapatid sa ating buhay espiritual. Ganon din sa ating pananampalataya.
Yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin mga kapatid, bahagi na ng Diyos ito o bahagi na ng buhay natin ito. Ito'y plano na ng Diyos mga kapatid kasi gusto ng ating Panginoon. Umunlad tayo. Hindi tayo maging bata lagi. Mag-grow tayo in humility. Sapagkat kung meron tayong pagsubok mga kapatid na pinagdaraanan sa buhay, natuto tayong magpakumbaba. Natuto tayong laging lumapit sa ating Panginoon. Natuto tayong lumuhod sa ating Panginoon. Katulad ng lagi kong sinasabi mga kapatid. Ito nabasa ko sa YouTube ko yata ito napanood. Sabi niya, kung matutulog ka daw, when you sleep, sabi niya, don't forget to put your sleeper under your bed. Kasi pagkagising mo mga kapatid, maalala mo na tayo lumuhod sa ating Panginoon. Kasi maalala mo yung sleeper mo na sa ilalim ng bed mo, hindi mo malilimutan manalangin sa ating Panginoon. Ganon din mga kapatid, pag tayo ay mayroong pagsubok sa buhay, natuto tayong dumalangin sa ating Panginoon. Hindi tayo nagmamalaki sa Diyos. Kasi wala naman tayo talagang magagawa mga kapatid kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kaya kung meron man tayong mga pagsubok, so lagi kong binabanggit ito mga kapatid. Kasi ang buhay ng isang Kristiyano, ang pagtatagumpay mga kapatid, tandaan natin yung pagtitiis lagi sa buhay natin. Kasi alam natin ang pagtitiis ito mga kapatid, gumagawa ito ng kasakdalan. Gumagawa ito ng sakdal na gawa upang tayo maging ganap mga kapatid na tunay na isang Kristiyano. Mga sundalo mga kapatid, para maging ganap na sundalo mga kapatid, yung trainings nila hindi mo siguro. Kung makikita mo, hindi mo kakayan. Pero bakit nila ginagawa yun? Kasi gusto nila na maging isang ganap na sundalo sila. Ganon din mga kapatid. Ang buhay ng isang Kristiyano, hindi tayo magiging isang tunay at ganap na Kristiyano kung hindi tayo daraan sa mga daan ng kapagsubukan sa buhay. Kayo mga nangyayari sa ating mga kapatid, sabihin ni Santiago, ariin yung kagalakan. Magpasalamat kayo. Bakit? Kasi alam natin na tayo dumadaan sa tunay na daan, katwiran mga kapatid, patungo sa kasakdalan. At ito mga kapatid, tandaan natin, yung buhay natin espiritual, lalong umaangat, lalong tumitibay mga kapatid sa ating buhay, pananampalataya. At yung pananalig natin mga kapatid, nag-grow tayo. Sapagkat oras na tayo nadapa mga kapatid, naiisip natin lagi ang Panginoon. Naiisip natin lagi ang tulong ng ating Panginoon mga kapatid. Tandaan natin, yung victory mga kapatid is not avoiding the fall. It's all about rising again after the fall mga kapatid. Hindi ito na yung katagumpayan, hindi yung umiwas tayo na sa mga bagay na kapagsubukan sa buhay, sa mga problema. Hindi yun mga kapatid. Kundi ang tunay na tagumpay, yung marunong tayong bumangon pagkatapos ng pagkadapa natin. Yun yung buhay ng isang Kristiyano mga kapatid. Maraming mga Kristiyano dumaan sa mga kapagsubukan sa buhay. Diba? Siguro kung iisipin mo, yung isip ni Pablo mga kapatid, kung mababasa natin, araw-araw, lagi, gabi-gabi mga kapatid, wala siyang matulungan. Siguro during the process mga kapatid, iba rin yung impact sa kanyang katawan. Kaya mga apostol mga kapatid, namatay sila ng maaga. Bakit? Lagi silang puyat. Kulang sa tulog. Bakit? Gusto nila ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Pero yung inari nilang kagalakan lahat ng mga bagay niyan. Kasi alam nila mga kapatid, sila'y nasa proseso patungo sa kasakdalan para maging ganap mga kapatid yung kanilang buhay espiritu. Ganon din mga kapatid sa oras na ito. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Meron tayong pagsubok sa buhay. Kung ano man yung pagsubok natin mga kapatid, salamat sa ating Panginoon na mayroon tayo niyan. Kasi kasama yan sa proseso mga kapatid ng pag-angat, proseso ng pagtatagumpay, proseso para ma-achieve natin yung kabanalan, yung kasakdalan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung pagkadapa mga kapatid, tandaan natin. Pagkatapos na tayo nadarapa, ang sabi ng binasa natin kanina, sila'y bumabangon. Pagkatapos madapa, bumabangon. Madapa, bumabangon. Madapa, bumabangon. Anong ipinapakita nito mga kapatid? Mayroon tayong tunay na kalakasan. At yung kalakasan na yan mga kapatid, hindi yan nanggagaling sa sarili natin. Kung tayo wala sa ating Panginoon mga kapatid, kapag tayo nadapa, dumanas tayo ng mga sarit-saring pagsubok mga kapatid, tandaan natin, hindi sila makakabangon. Pero tayo,
yung lakas natin mga kapatid, mayroong nag-a-uphold sa atin, mayroong umaalalay sa atin mga kapatid. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, madapa man tayo, hindi tayo tuluyang madadapa mga kapatid at mananatili sa pagkadapa, patuloy tayong babangon mga kapatid. Bakit? Mayroong umaangat sa atin. Mayroong tumutulong sa atin mga kapatid para sa ganun magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ganyan din sinabi ni Mika mga kapatid 7:8 kung babasahin ninyo. Yung mga kaaway ko sabi niya, huwag kayong mga galak, huwag kayong mga tuwa, sapagkat kung ako'y bumabagsak, kung ako'y dumadapa, ako'y babangon uli, sabi niya mga kapatid. At kung ako'y mauupo sa kadiliman, ang Panginoon ang magiging ilawan ko. Ibig sabihin mga kapatid, mayroon tayong katulong sa buhay natin. Madapa man tayo mga kapatid, ang Panginoon lagi nasa likod natin. Hindi niya tayo hahayaan na tuluyang mawala sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, ang buhay natin bilang isang Kristiyano, ito'y kaakibat mga kapatid ng mga bagay na ito. Pero tandaan natin, yung power natin, yung strength natin, nanggagaling sa tulong ng ating Panginoon. Kapag tayo nakatayo mga kapatid sa ibabaw ng bato, kung ang Panginoon mga kapatid ang katulong natin araw-araw, sa buhay natin, mga kapatid, asahan natin, magtatagumpay tayo, spiritual. Kaya yung foundation natin mga kapatid, it determines your future. Pero dahil ang pundasyon natin, the foundation of the righteous mga kapatid, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, nakakatiyak tayo mga kapatid na hindi tayo magigiba. Dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung mga bagyo, manatili tayong nakatayo mga kapatid at magpapatuloy na magpapasalamat sa ating Panginoon. Ito pa mga kapatid ang makikita natin. Sa bawat pagkadapa natin, sa bawat pagbangon, mayroon tayong napakagandang patutuo sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung patutuong ito mga kapatid, sa pagbangon natin, magagamit natin ito para maipakita natin sa mundong ito na mayroong Diyos na talagang umaalalay, tumutulong mga kapatid sa bawat buhay ng bawat isa para tayo ay hindi tuluyang madapa at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At pwede natin itong gamitin mga kapatid para mag-encourage din ng mga kapatid sa pananampalataya na dumanas din sa mga kapagsubukan sa buhay. Mga kapatid, tandaan natin, tulong-tulong tayo. Mayroong mga kapagsubukan ng mga kapatid. Sila ngayon mga kapatid, panahon natin para ma-testify, ma-encourage sila na magpatuloy sa ating Panginoon. Mayroong panahon din mga kapatid na tayo dadapa din, madadapa din. Kailangan din natin ang tulong ng mga kapatid para tayo hamunin na magpatuloy sa ating Panginoon. Pero ang sentro natin mga kapatid, sa buhay ng bawat isa, yung ating pagkakilala sa Diyos, yung ating paglilingkod mga kapatid, mayroon tayong iisang Diyos na tumutulong sa lahat ng mga bagay na yan. Yan yung kabaliktaran ng mga Kristiyano. Kaya kung babasahin yung mga kapatid, pero yung masama sabi doon mga kapatid, ngunit ang masama ay nabubuhay sa kasakunaan o kasamaan. Bakit mga kapatid? Kasi wala silang katulong. Kapag sila'y nabuwal mga kapatid, hindi na yan makakabangon. Kasi wala silang pananalig, wala silang pananampalataya. Umaasa lamang sila sa kanilang sariling kalakasan. Pero tayo mga kapatid, ang ating kalakasan walang iba, kundi ang ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Malayo man tayo sa ating pamilya, ito'y pagsubok din sa buhay. Yung mga pagtitiis natin, kung kailan yung panahon na makakasama mo yung pamilya mo, kung kailan yung panahon na aalisin ng ating Panginoon yung mga karamdaman, sakit sa katawan natin, kung kailan ipagkakalob ng ating Panginoon yung mga hinihiling natin sa panalangin, kung kailan ipagkakamit ng ating Panginoon, ipagkakalob ng ating Panginoon yung ating matagal nang idinadalangin mga kapatid. Tandaan natin, sa oras na yan, manalig lang tayo. Magpasalamat tayo lagi. Kasi alam natin na during the time mga kapatid, mayroong panahon na ibibigay yan ng ating Panginoong Hesukristo. Matuto lang tayong magpasalamat, matuto lang tayong manalangin, matuto tayong magpakumbaba mga kapatid sapagkat yan ang layunin ng pagsubok.
para tayo mag-grow in humility sa buhay natin. Naniniwala ako mga kapatid, walang isang Kristiyano. Darating ang panahon, mga kapatid, yung pagkadapa nating makapitong ito, mga kapatid, ito yung kabuuan ng mga pagsubok sa buhay natin para ma-achieve natin yung tunay na kasakdalan, mga. At sa pagtayo natin makapito, mga kapatid, may ipatutuon natin, wala ng paraan, wala ng dahilan, wala na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit, mga kapatid? Kasi alam natin yung mga pagsubok na ito na pinagdaanan natin, araw-araw tayong tumitibay, araw-araw tayong lumalakas dahil sa pananalig natin sa ating Panginoong Hesukristo. At lagi tayong mayroong pasalamat at awit, mga kapatid. Eh, tapos sinabi ni David, di ba, araw-araw meron tayong bagong awit. Although yung awit natin, mga kapatid, pagkatapos ng problema natin, aawit tayo. Although yung awit natin, mga kapatid, kinakanta na nung unang panahon, pero araw-araw, yung mensahe ng kantang yan, mga kapatid, parang bago sa iyong buhay pananampalataya, sa iyong buhay espiritual. At masasabi natin, mga kapatid, yung buhay natin, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pasalamat, sapagkat ang buhay natin, mga kapatid, inaalay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat, mga kapatid, sa oras na ito, nawa yung ating pagtitiwala. Saan man tayo, mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa kanino man. Hindi tayo naglilingkod sa ating mga magulang, hindi tayo naglilingkod sa ating mga asawa, hindi tayo naglilingkod sa mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod sa kanino man, naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Saan man tayo naroon, ano man yung pagsubok mo, mga kapatid, sa buhay na pinagdaraanan ngayon, ariin mong kagalakan, manalig tayo sa ating Panginoon at ang Diyos. Tutulungan tayo at sa takdang panahon, mga kapatid, ibibigay niya yung mga bagay na kasagutan na matagal na nating hinahangad. Kaya salamat sa oras na ito. Yung pagpapala ng ating Panginoon nawa ay sumaating lahat. Purihin at binabalik natin yung kapurihan sa ating Panginoon. Sabagat hindi tayo karapat dapat, mga kapatid, tumanggap ng lahat ng mga bagay na yan. Ang katagumpayan ng bawat isa ay dahil sa kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang kagalakan sa ating Panginoon, sabi ni Joshua, mga kapatid, ito yung kalakasan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin, mga kapatid, ang ating Panginoon sa gabi. Amen po, mga kapatid.